Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Pagyamanin ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon at lumalim sa pananampalataya sa programang Armor of God, hosted by Senior Master Sergeant Ariel B. Ramos, Philippine Army, alas 11 ng umaga tuwing Webes, dito lang sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Magandang araw po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Welcome po sa inyong paboritong programang pang-espiritual dito lamang sa DWWD Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito po ang inyong lingkod, Katropang Ariel, and you're tuned in to our special segment, The Armor of God. Sandata ng katotohanan, pananampalataya at katwiran para sa lahat ng kawal ng ating Diyos. Ngayong araw po ay sisimulan po natin ng isang makabuluhang serye na pinamagatang Detour. Isang paglalakbay sa buhay ni Jose, ang anak ni Jacob. Subalit bago po yan mga kapatid, ay huwag pong kalimutan na i-follow, like and share ang ating pong mga social media accounts sa Facebook, YouTube, and even sa Twitter. And don't forget na rin mga kapatid to subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated. And of course, we are blessed this morning because joining us today is our resident brother in Christ, no other than Pastor Clyde Garaes. Magandang araw po, Pastor Clyde. Magandang araw din po sa iyo, Katropang Ariel, at sa lahat ng ating tagapakinig. I'm blessed and excited to be here once again sa inyong programa, The Armor of God. Yeah, pleasure is us. Yes, and today we're going to learn through Joseph and his family. That is the first course of this series. This is a series, yeah. Detour. Yeah, tama ka dyan, Pastor Clyde. Ano? At actually, Pastor, kami ang dapat magpasalamat dahil sa tuwi-tuwi na lang ay lagi ka nandiyan dyan at ang buong puwersa ng Word Teach, Walk Through the Bible and Word Teach Ministry Philippines. Ano? At sa pamumuno po ng ating pinakamamahal na kaibigang pastor, si Pastor Hill, kasama po si Pastor C. At kasalukuyan, Pastor, no? Ay nandoon po sila yung ating pong strategic planning this morning. And after that, meron po tayong friendly basketball game. So lahat po ng mga kapatid natin na nandito po sa paligid ng Camp General Emilio Aguinaldo, you are cordially invited to join us po sa ating pong friendly basketball game. Yan, ano? Sa gaya nga po ng nabanggit ni Pastor Clyde, ang ating unang aralin sa serye ng Detour, pinamagatang Joseph and his family. At Pastor, sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang 4 na mahalagang punto. Una nga dyan, yung an ancient family, and of course, the sins of the father, followed by breaking the cycle, and lastly, the painful reality. So itong 4 na bagay na ito sa buhay ni Joseph sa kanyang pamilya at kung paano siya ay kumbaga dinitor ng Panginoon mula do sa kanyang pinagmulan, sa kanyang tinatahak. Okay? But before that, Pastor, kindly lead us to prayer. Panalangin po natin yung ating programa. Maging yung ating mga manunood, nakikinig po sa ating programa, The Armor of God.
Sige po. Tayo po muna yung manalangin. Let us pray. Father in heaven, like to praise and thank you sa oras po na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa Yes, sa amin. Lord. Salamat, Panginoon, dahil muli ay meron kaming pagkakataon na matuto mula sa mga totoong pangyayari, mula sa mga totoong tao. At makita namin, Panginoon, ang aming sarili at kung paano rin namin, Panginoon, kami magre-respond sa mga bagay na aming malalaman sa umagang ito. Dadalahin po namin, O Diyos, na kayo pong manguna sa amin, kayo po nawa ang mangusap din sa aming mga Yes, Lord. tagapakinig, Panginoon. At dadalahin po namin na pagpalain niyo po ang oras na ito. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Pastor, pwede bang magkwento ka muna tungkol sa iyong sarili, kung saan ka nagpapastor? Kung ikaw ba ay binata pa o may asawa na, para naman sa mga bagong kakatune in lang sa ating pong programang ito, para mas makilala ka nila. And at the same time, invite mo na rin sila sa church mo and patiin mo na rin yung congregation mo, Pastor. Opo. Unang-una po sa lahat, ako po pala si Pastor Dean Clyde Garaez. No? I was born and raised master sa Coron, Palawan. Taga Palawan. So, Paradise. The Maldives in Philippines. Welcome na welcome po kayo doon. Hopefully. So, nung ako po ay nag-16, I transferred here in Manila. I studied here and I started pastoring since 2009. 2009. So 16 years already, no? Opo. Sa Paraiso Baptist Church sa Parang Marikina. Parang Marikina. So I am married. Happily married. Ako, sorry na lang and we are blessed with a son. Siya po ay 2.5 years old. Oh, bago pa lang. Okay. So, pangalan niya ay Carlyle. Wow. So, yun po. 15, 16 years na po sa ministry. Oh. About yung mga kapatiran natin dun sa Paraiso Baptist Church. Yun po. Shout out po sa mga kapatiran natin from Parang Marikina. Yes. Especially the members of Paraiso Baptist Church. Magandang umaga po sa lahat ng member ng congregations ng Paraiso, no? Doon sa Parang Marikina. Paraiso Baptist Church sa Parang Marikina. And also before I forgot, nais ko rin na batiin, banggitin ang mga ilang pangalan ng mga malagang personalidad na siyang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa tayo, no? Nagkaroon tayo ng programang tulad nito, The Armor of God. Unang-una nga dyan yung ating magiting na commander, si Major General Oliver C. Makiling, Philippine Army. Kasama po yung kanyang deputy commander na napakasipag, si Brigadier General Medel M. Aguilar, Philippine Army. And of course, yung very energetic na Chief of Staff, Pastor. Yung kausap natin kanina Pastor, siya po yung pinaka-hepe ng mga staff officers. Siya po yung, of course, yung dahilan kung bakit nandito rin po yung ating programa. So yung The Armor of God, no other than Colonel Marlo E. Patria, Master in National Security Administration, Philippine Army. And of course, hindi ko pwedeng palagpasin na hindi banggitin yung commander po ng Media and Civil Affairs Group, kung saan under po itong ating radio program, itong DWDD, si Colonel Margaret Francer Padilla. And kasama niya dyan, yung talagang kabady natin dito na talagang nagsulong ng programang ito, walang iba si Major Cardinosa. It just happened, Pastor, na si Major Cardinosa ay nandoon sa isang engagement. Kaya dapat kasama natin siya ngayong umaga, pero because of equally important matter, may engagement sila ngayon, nagpaabot naman siya ng paumanhin. But hopefully makasama natin siya mamayang tanghali on our friendly basketball fellowship, basketball game. Yan. So, Ditor. Yun ang ating bagong serye ngayon, yung Ditor. At una nga, yung ating pag-uusapan. Bakit nga ba Ditor, mga kapatid? Sapagkat hindi palaging diretsyo o madali yung landas na ating tinatahak na ibinigay sa atin ng Diyos patungo sa ating mga pangarap para ating marating yung ating mga pangarap. Minsan, nagpapaikot-ikot tayo na tulad lamang ng sigsag, pero hindi sa kadahilan ng pinaparusahan tayo ng Diyos. Sa kabila ng lahat ay may mabuting dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay nito. Sapagkat meron siyang mas higit na mahalaga. Ang bagay na ito ay upang hubugin tayo yung ating pagkatao. Gusto ng ating Diyos na
maging matatag tayo sa ating pong pananampalataya at baguhin yung ating katauhan, yung ating pag-uugali. Para sa gayon pagdating ng tamang panahon na kanyang itinakda, ay nakahanda tayo sa pagtanggap ng kanyang biyaya na siya namang hinihanda niya para sa atin. Mga kapatid, kapag dumating o kapag naantala o biglang nagkaroon ng pagbabago sa ating mga plano, hindi po ito nangangahulugan na nakalimutan tayo ng Diyos o pinahihirapan tayo ng Diyos. May mga bagay na nangyayari, pinapahintulot ng Diyos at ginagamit niya para tayo ay lumago sa ating pananampalataya at hubugin ang ating pagkatao. At gaya nga ng nasabi, ihanda tayo sa isa pang mas malaki na obligasyon o sa mabuting bagay. Ang detour, mga kapatid, o yung liko ng ating buhay ay ilan lamang sa mga bahagi ng plano ng Diyos para tayo ay sanayin o hubugin sang-ayon sa kanyang dakilang layunin sa buhay ng bawat mananampalataya. Madalas nga, ang lugar na inaayos ng Diyos ay yung ating pamilya. At siya namang pag-uusapan natin ngayon. Ang pamilya ay maaaring maging source o bukal ng pagmamahal at support system. Pero minsan, kadalasan din pastor, dito din yung ating pamilya, ito yung pinagmumulan o dito natin namamana yung mga maling asal o mga gawi, maging mga pananaw sa buhay at yung uri ng pamumuhay natin na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, sad to say. Kaya nga naman minsan ang ating Diyos, inihiwalay niya tayo sa mga ganitong impluensya. Hindi upang tayo'y parusahan, kundi upang ituwid at iligtas tayo sa mga bagay na hindi niya nais na maging bahagi ng ating pagkatao. Ang maganda rito, mga kapatid, ay may balita. At ito ay dahil kay Kristo, hindi ka kailangang manatiling bihag ng ating nakaraan o ng inyong nakaraan o ng kasaysayan ng iyong pamilya. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, pwede pong maputol yung cycle na to o yung maling siklo ng ating buhay. Pwede kang gumawa ng ibang desisyon sapagkat hindi ikaw ang kabuuan ng mga pangyayari sa iyo noon. Bagkus, ikaw ay bunga ng bagay na ginagawa ngayon ng Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, maaring may anino ka pa ng nakaraan, pero hindi yun nangangahulugan o hindi iyon ang mga huling salita. Maaring ang mga desisyon mo ngayon, kapag ginabayan ka ng Diyos, ay magtakda ng iyong kinabukasan. Kaya napakalaking bagay yung decisions na gagawin natin sa buhay natin for our future. At lagi natin tatandahan, hindi ang mga dahilan o ang mga maling bagay na namana natin sa ating pamilya, kundi ang matuwid na pagpili mo ngayon ang siyang hubog sa iyo, yung iyong desisyon. Ang hubog sa iyong pagkatao sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Ayan, kaya para tulungan po tayo sa ating pong discussion this morning ay kunin po natin yung wisdom coming from the Lord and through our resident pastor, Pastor Clyde. Yan. Okay po. Bago po natin silipin ang kwento ni Jose bilang isang bayani ng pananampalataya, kailangan muna nating sumilip sa kanyang pinagmulan. Yes. Dahil minsan po, ang kasalukuyan ay hindi natin lubos na mauunawaan kung hindi natin titignan yung history, yung pinanggalingan. Yeah, ano ba that's yung, right. yung punot dulo ng bagay na ito. So si Joseph po or si Jose ay hindi lamang po produkto ng sariling desisyon. Siya rin ay bunga ng isang masalimuot at puno ng tensyon na pamilya. Kaya simulan natin yung pag-unawa sa kanilang pamilya. Marami po makaka-relate dito, Master. Oo nga, nangyayari yan sa pamilya ngayon. Makikita nila yung reflection minsan ng pamilya nila mismo dito sa pangyayari na ito. At sana, pagkatapos nila na makita yung ganda nung mga natutunan sa buhay ni Joseph at ng kanyang pamilya, ma-apply din talaga ito. Yan ang the best. Yan ang pinaka-importante, Pastor. So, mga kapatid, without so much ado, ay ipapaliwanag po sa atin ni Pastor ang mga 4 na punto na ating pong nabanggit kanina. So,
magsisimula po tayo sa kanyang pinagmulan, no? Ito po si Joseph po ay napakaganda ng talambuhay ng kanyang buhay. Yung no? takbo ng buhay ng niya. takbo ng buhay niya. Medyo makikita po natin kung gaano kabigat din yung dinaanan niya sa kanyang pamilya. Pero hindi yun yung nagturo sa kanya na ito na lang, hanggang dito na lang. So magsimula po tayo sa kanyang pinagmulan. So si Joseph po ay anak ni Jacob. No? Okay. So isa sa mga patriarchs ng Israel, pero yung pamilya po ni Jacob ay kung titingnan natin, nasa Biblia sila, pero hindi ito ideal na pamilya. Pastor, teka. Sabi mo si Jacob ay one of the patriarch of Israel. Pero sinasabi mo rin na hindi sila yung ideal na family. Kasi kung titingnan po natin mabuti yung history ng family na meron po sila. Makikita po natin doon, merong inggitan, merong deception, merong mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang pamilya toward one another. No, may jealousy, yung mga mabibigat po natin. So may animosity inside their family. The family Pero isa rin po sa medyo komplikado na uri ng pamilya na meron sila is si Jacob po, yung ama ni Joseph, ay meron po yan siyang dalawang wives, 2 wives and 2 concubines. So maaari kasi pastor, baka sabihin ng ating manunood, baka pwede pala yun. Baka sabihin nila pwede pala sa panahon natin ngayon. Dahil sa Bible, sa Bible, yun, diba? 4. Paliwanag na pastor. Kung titingnan po natin, ang Biblia po ay naging totoo siya sa mga totoong tao at sa mga totoong pangyayari. Para kapulutan natin ang aral ngayon. Hindi po ito tinago ng Biblia sa atin. No? Kahit na po si Jacob ay kilala sa Biblia, si Joseph ay kilala sa Biblia, hindi tinago ng Panginoon yung kung ano talaga yung katotohanan nangyari sa kanilang pamilya. So si Jacob po, meron siyang 2 wives and 2 concubines. Meron po tayong tinatawag sa Bible na prescriptive and descriptive type of passages. Yes. So pag yung descriptive po ay pinakita niya lang, ito yung totoong nangyari. Yung nangyari. Pag prescriptive, ito yung dapat nating gawin. Pero ang pag-aasawa po ay dinisenyo ng Panginoon sa pagitan lamang ng isang lalaki at isang babae. Maliwanag yun. Maliwanag yun. So, ito, when you have this kind of ingredients, it creates a mess within the family. So, magkakagulo nga talaga. At yun yung pamilya. 4 na babae sa buhay ni Jacob. Naku, paano mo hatiin yung panahon mo yun? Tapos, eto pa po, hindi lang po 4 na kababaihan, kundi si Jacob din po ay meron siyang 12 anak na lalaki at 1 anak na babae. Iyan ay maaring nagmula doon sa 4 na asawa. Po, separated. Sa iba't ibang sa iba't ibang asawa. So, mapapansin po natin na sa loob ng pamilya nila, talagang umpisa pa lang, no? Hindi maganda yung relasyon. Ganon na environment. Kasi magkakaroon nga ng inggitan, pastor. Meron po talaga. May inggitan yan. So, marahil po hindi lang inggitan, kundi may mga sama ng loob na mararamdaman. Pero ito po kasing si Joseph. Favorite. Okay, so siyempre, pastor, hindi talaga mawawala yan. Laging bunso ang number 1 di ba? Kahit nga sa ating mga Pilipino, di ba? Pamilyang Pilipino. Pero po si Joseph ay kung mapapansin po natin, ay the reason, I believe, the reason why he was the favorite of Jacob is, unang-una siya yung anak ng kanyang pinakamamahal. Alam ko yan, pastor, yung kwento na yan. Si Rachel. Di ba? Yun talaga yung love niya talaga. Di ba? Magaling din po magpakita ng pagmamahal si Jacob. So, I think that's one factor of why Joseph is the favorite of Jacob. And maraming mga pangyayari sa buhay nila na nagpapakita talaga that si Joseph ay tinatangi
ni Jacob. Kasama po nun yung paggawa niya ng isang kasuotan para kay Joseph na makulay na kasuotan. So, may kita po natin that there's favoritism and also there is what you call may bias no? Tapos sa lahat ng bagay, jealousy. So, doon nagsisimula at dahil dito, sabi nga po nung aklat ng Genesis 37 verse 3 hanggang 4, nagalit yung kanyang mga kapatid at kinapuutan si Joseph. No? So, mahirap talaga, pastor, ang isang magulang ay mayroong favoritism. Mahirap po. Mahirap na nga yung may favoritism ka, mas lalong mahirap kung 4 ang asawa mo. Di ba? Di ba? So, magkakaroon talaga ng kaguluhan. So, with that na history, mga factor sa buhay po ng pamilya ni Joseph, pastor, ano po yung maaari ninyong iwanan sa ating pong mga tagapakinig ngayon? Lalo-lalo na po sa mga magulang po mga natin magulang, at sa mga leader. Maging aral po nawa ito na ang favoritism ay lason sa pamilya at komunidad. Ang mga bata ay lumalaki ayon sa klima ng tahanan. At nawa po yung bawat magulang maging patas tayo sa ating pagkitungo at pagtingin natin sa ating mga anak. So, tama yung pastor, kasi tayong mga Pilipino, pagka bunso, parang ando dun lahat ng pabor kasi bunso, no? Actually nga po, hindi pa nga to bunso si Joseph. Dahil andun pa si Ruben. Pangalawa siya sa bunso. So, kaya nga mga kapatid, nakita natin kung gaano kakomplikado yung pamilya ni Jose o ni Joseph. Kailangan din nating masdan ang mas malalim pang ugat ng pagkakaroon po ng dysfunction sa kanyang pamilya. Hindi lang ito basta favoritism lang, pastor, no? Napakalit kasing bagay lang yung favoritism o yung tinatawag natin na pagkakaroon ng selusan sa pamilya. May mas malalim pa na pattern ng kasalanan na siya namang paulit-ulit na nagpasalin lahi na ipasa mula sa kanilang mga magulang, sa kanilang ama, patungo sa kanilang anak. At nakakalungkot mangisipin, pero yung mga pagkakamaling ito na hindi itinama o itinuwid ng mga magulang noon ay kadalasan namamana ng susunod na henerasyon. Kaya nga naman, yun ang mabigat, pastor. Kaya nga, pastor, dito sa susunod nating punto na pagtatalakayin, the sins of the father, na nagpasalin-salin, naging cycle na, no? At kung paano ito naipasa sa mga kapatid ni Jose. Yan. So, narinig niyo na po ba yung kasabihang like father, like son? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ayan. So, sa kaso po na ito, no, like father, like family. Iba to, father. Iba to, pastor, ha? So, like father, like family na. Buong pamilya na. Halos affected na, no? Yung buong pamilya na. Oo. So, si Jacob po ay kilala na nagdi-deceive. The liar. So, nilinlang niya yung before sa history po ni Jacob. Nilinlang niya yung kanyang ama, nilinlang niya yung kanyang kapatid, no, doon sa kanilang birthright, sa blessing. No? So, pagdating naman ni Jacob doon sa kanyang, ang tawag po dito ay in-law. In-laws. Si Laban. Yan. So, may panlilinglan din doon. No? Kung mapansin po natin, si Jacob po, he deceived his father, he deceived his brother Esau. Esau. And then pagdating doon, he was deceived by Laban. Kaya nga ito nagkaroon siya ng apat na asawa kasi he was deceived as well. Kaya pinagtrabahuan niya talaga si Rachel. Pinagtrabahuan niya si Rachel po. Pero yun nga, dahil unay binigay ng ni Laban on the wedding night, binigay ni Laban yung kanyang panganay instead of Rachel. So, ngayon, after po nun, si Jacob po, he also deceived Laban. Yeah, bumawi siya. Bumawi siya. Nagkaroon sila ng kontrata Parang, sige, lahat ng may batik na hayop, akin. Lahat ng unblemished, sa'yo. So ngayon, syempre siya nag-aalaga po. Ang ginawa po tinapat sa sa may batik na halaman. Na halaman para magkaroon ng mantsa. So, makikita po natin doon nandun
nasa pattern yung deception. Deception. Kumbaga, nagpasalin-salin, ano? Oo. Mm-mm. Kaya po, may kita pa natin at the later part ng book of Genesis 37. May kita po natin doon that Jacob was also deceived by his sons. So, bumawi. Ano? Kaya sinabi mo pa, pastor, ano? Like father, like family. Kasi hindi na lamang individual yung pinag-uusapan dito eh. Buong pamilya na. Kaya ang laki nung impluwensya nung magulang sa kanyang mga anak. Totoo po yan. Kasi diba? malaki ang epekto ng pamilya na kinamumulatan natin. At kaya malaki ang responsibilidad talaga ng isang magulang sa kanyang mga anak. So, Genesis 37, no? Makikita po natin na si Joseph po ay pinalabas ng kanyang mga kapatid na nilapa ng hayop. Yan, nabanggit mo pastor kanina yung kasuotan na napakaraming makulay, no? Dahil nga paborito siya ni Jacob, ano, itong si Joseph, ay pinalabas nila na namatay na tong si Joseph at nilapangan ng mga leon at yung kanyang damit ay nilagyan ng dugo para ipakita kay Jacob. Okay. So he was also deceived by his sons. Pero hindi lang yung pastor, ano. Napakalaking kasalanan yun eh, no? Dahil nag-isip ka ng masama dun sa kapatid mo na kitli ng buhay. Paano na ang isa mong kapatid, kadugo mo, ay nagawan mo o napag-isipan mo ng masama? Dahil nga ito, nagsimula sa kanilang kanununuan, nagpasa-pasa sa panahon ni Jacob, na ipasa sa kanyang mga anak. Ang masakit nito, ang naging biktima, itong si Joseph. Isa sa mga anak niya. Isa sa mga anak niya, ano? Ang pangit lang po kasi doon, Master. Pag hindi natin kinorek, pag naging, when we avoid correcting these things, hindi ito matitigil eh. Magiging cycle. Magiging siklo. Papasa lang ng papasa. So, parang pag ang nanay ay bungangera at tinuturuan mo yung iyong anak na dapat hindi ka maging bungangera, pero nakikita sa iyo. Oo So, nga, no? Ang hirap, mahirap ma-adapt nila yan eh. Totoo yung pastor. Kaya nga, no, sa gaya ng sinabi ni pastor, ano, paulit-ulit na nangyayari, paggising mo, pagbalik mo ng bahay, yun ang nakikita mo, malamang sa malamang, yun din ang kasasapitan na pag-uugali ng ating mga anak. Ma-adapt po yun. Ma-adapt yun. Kaya nga naman mga kapatid, ano, sa kabila ng madilim at makasalanang nakaraan, merong magandang balita. Ayan, ano, sa bawat isa sa atin, ano, dito sa buhay po ni Joseph, hindi po naging maganda yung kanyang karanasan doon sa piling ng kanyang mga kapatid o sa kanyang pamilya. Sapagkat siya ay pinagbalakang patayin, ibinenta pa naging alipin. Papunta sa Egypt. So, saang bahagi ng mundo na merong pamilyang ganun, na sarili mong kadugo ay nakuha mong patayin, nakuha mong traidorin, ibenta, pahirapan, ano? At lukuhin mo yung iyong ama. Pero wag po tayong mabahala mga kapatid, sapagkat sa kabila ng nararanasan natin sa ating buhay, ng mga kasalanan o na ang ating nakaraan, meron pong magandang balita. Sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi permanente. Yung mga cycle ng kasalanan sa ating buhay, meron pong pag-asa. Sapagkat sa pagdaan po ng panahon, makikita po natin, babaybayin natin ang kasaysayan ni Jose o ni Joseph, ay humarap siya sa isang napakalagang desisyon. Ito nga yung naibenta siya as alipin doon sa Egypt, mga kapatid, ano? At isang napakalagang desisyon kung saan ay mamimili siya. Dumating siya sa punto na siya ay nasa katayuan, may kapangyarihan na maaari siyang magiganti sa kanyang mga kapatid. Pero sa hinaharap po, mas mahuhukay pa natin yung magandang kwento na yan sa bandang sa susunod na mga series natin, ano? Pero sa mga pagkakataong ito, nasa verge of decisions making ito si Joseph. Uulitin niya ba yung cycle na yun sa kanyang buhay?
tutuldukan niya o na. tutuldukan na niya sa kanyang panahon. Oo. Sapagkat nasa kanyang kamay ngayon yung desisyon eh. Kaya makikita natin dito, umarap si Joseph sa napakahalagang desisyon. Pipiliin ba niyang magiganti tulad ng kanyang mga kapatid? O baguhin yung takbo ng kanilang kasaysayan? Dito natin makikita ang kagandahan ng biyaya ng Diyos. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano binasag, pinutol, tinuldukan ni Joseph yung cycle ng kasalanan sa kanyang pamilya. At kung paano rin natin ito magagawa sa buhay natin kung ganun din ba yung nararanasan natin katulad ng kasaysayan ni Joseph. Pwede nating putulin. Kaya nga may kasibahan, pastor, no? Hindi tayo nakakapamili ng pamilya kung saan tayo papanganak. Pero mapipili natin, makokontrol natin yung gagawin natin na desisyon sa ating buhay. At kung paano rin natin ito magagawa sa tulong ng Diyos, ay tutulungan tayo ni Pastor Clyde sa pagpapaliwanag. So, yun nga po, no? Sabi nga ni Master kanina, kung tutusin, there's no perfect family. Wala naman talaga, pastor. Wala pong perfect family. Makikita po natin na pag tinignan mo yung buhay ng pamilya mo at tinignan mo yung pamilya ng iba, anumang ganda at gano'n man kasaya yung pamilya na yan, may mga sablay. Meron at meron. Na nangyayari po sa loob ng pamilya. May mga hindi kaaya-ayang pag-uugali, may hindi kaaya-ayang pananalita, may hindi kaaya-ayang mga tinatawag po natin na kagawian sa loob ng pamilya. Yes. Pero, hindi porket nandun ka sa loob ng pamilya na yun, ay you will just absorb everything like a sponge. Hindi po ganun eh. Tama ka, sa pastor. biyaya ng Panginoon, we could respond in a very positive way. We could respond through the grace of the Lord na magkaroon tayo ng ibang direksyon. Ito po yung kagandahan ng detour, Master. Yes, oo. Yung detour po kasi, usually po tayo, gusto natin Diretso, straight line. Oo. Pero, ang kagandahan ng detour is, it is taking us away. No? Kaya nga po minsan nagkaka-detour tayo kasi minsan sira ang tulay, sira ang kalsada, so baka mapahamak tayo. Pahamak tayo. Oo. So, ang ginagawa ng DPWH, gagawa sila ng detour. Para magiging mas convenient muna tayo. Malayo man, pero maayos. So, ganun po. So, si Joseph po ay may kita mo natin sa paglipas ng panahon, no? Nang siya ay naging mataas na opisyal sa Egypt. Nagbalik ang kanyang mga kapatid upang humingi ng tulong dahil sa kagutuman na pangyayari. Famine. Sa buong kalupaan. So, sa halip na gumante, pinili ni Joseph ang pagpapatawad. At doon natuldukan yung cycle ng kasalanan sa kanyang pamilya. So, yung ganti-gantihan. Hindi po niya dinala yung galit, hindi niya dinala yung sama ng loob na yon. Pero makita po natin dito, siya mismo nagdesisyon siya. May nakikita ako na hindi tama sa loob ng pamilya, hindi ko gagawin. No? Hindi porket na bahagi ka ng pamilya na to, lahat ng gagawin nila ay may isa. Gagawin mo na rin. Kung ito naman ay taliwas, magandang asal, o paglabag sa batas. Maaaring ganun. So, ngayon po, pag makita natin din sa pamilya natin, may mga hindi kaaya-ayang bagay. Pwede tayo magdesisyon. Ngayon din. Bakit pa natin patatagalin? At may impluwensyahan pa tayo makapag-impluwensya pa tayo sa ating mga anak at sa masusunod pang henerasyon. Bakit hindi natin tapusin dito mismo sa atin? Alam mo, pastor, hindi lang sa pamilya no? Even in our organizations, kami sa military, no? Sabi nga nung araw talagang very Jurassic yung mga training nun. At yung mga senior talaga nung araw, makikita mo talaga talagang napakahigpit. Pero dahil nag-i-evolve ang panahon, yung magandang asal, na pwede naman nating turuan yung mga batang sundalo na hindi natin sila kailangan na saktan o i-degrade yung kanilang moral, di ba? So, kung ikaw ay nahirapan nung panahon, dapat bang pahirapan mo rin yung bagong henerasyon ng mga sundalo ngayon? So nakita mo, di ba? May nakita ka ng mali.
dapat bang ipagpatuloy mo pa yung mali? No? Oo. Nakita mo na, mali. No? Mali. So, dapat putulin na natin yung tradisyon na gano'n. Totoo po yan. Diba? Kung merong kung meron tayong mga bagay na sa tingin naman natin ay pwede tayong maging bahagi ng solusyon. Bahagi ng isang maayos na kasagutan. At pagbabago. Bakit hindi natin ibigay yung ating sarili sa kasagutan na yun? At tama, Pastor. Magkaroon po tayo ng paninindigan din doon. At sabi mo, Pastor, kung di ako nagkakamali, no? Sabi din ng Biblia, kung ikaw ay nasa posisyon na gumawa ng mabuti. O tama, do not withhold. Oo, diba? Hindi dapat tayo hindi mo dapat patagalin yon. Kasi nandoon ka sa pagkakataon, opportunity, nagmawa ng tama. At wag mong hayaan na lumagpas yung pagkakataon na yon. Otherwise, sabi ng Biblia, ito ay magiging kasalanan mo. Ang mahalaga po kasi is, nakikita natin dapat yung sarili natin. Hindi lang sa loob ng pamilya natin. Pagkos sa komunidad din natin ginagalawan. Na may mga bagay talaga tayong dapat inaaksyonan. Ang problema po kasi sa pamilya ni Jacob before is yung tinatawag po natin the problem of passivity. Yan natin yan. Oo. Ganyan. Actually, Pastor, hanggang ngayon di ba? Oo. Yung nakita mong sarap-harapan mo, parang ayoko madamay dyan. Oo. Di ba? Yung avoidance of conflict. Oo. Maraming ganun eh. No? Mahirap po yun. Once we always avoid yung mga ganyang bagay, we don't face it head on. Yeah. Wala yan. Patuloy na makukurap yung mga susunod. Hindi lang yung pamilya natin, kundi yung masusunod na henerasyon. Pero alam mo, Pastor, sa kabilang banda, Pastor, medyo lumis lang ako ng konti. Dahil nga marami na ngayon yung mga high-tech, mga gadget cellphones, Lalo na yung mga enforcer natin dyan, kamakailan lang merong maling huli ng enforcer dahil walang nakalagay na not for hire. Dapat to lagyan ng, di ba? So, ngayon kung hindi mo i-report yun, marami pang mabibiktima yung enforcer na yun so yung mga bagay na gano'n na nakikita natin, hindi tama at hindi natin itutuwid, maghahari lang ito. Magpapatuloy-tuloy. Same is true sa buhay ng pamilya ni Joseph. Nakita niya na talagang may mali sa pamilya niya. May tradisyon, may kultura na nakagawian na kailangan niya ng tuldukan. At ito yung paghihiganti. At hindi Pastor, niya na ginawa yun. At Pastor, pwede bang ituloy mo kung ano yung ginawa ni Joseph, Paano yung pinili niya? Okay po. So, sabi po sa Genesis 50:20, ang masama na inyong iplinano laban sa akin ay ginamit niyan Diyos para sa kabutihan. Grabe po, no? So, sa kabila ng matinding betrayal po na nangyari kay Joseph, mula sa kanyang mga mahal sa buhay, yun po yung pinakamasakit. Oo nga. Pinakamasakit ay hindi doon sa mga tao na hindi mo kilala. Yung pinakamasakit yung galing sa pamilya mo. At sa mga taong malalapit sa iyo. Na inaasahan mong magmamahal, susuporta sa iyo. Yung pang nanakit sa iyo. Kung sa ibang tao yan, medyo maintindihan mo, pero yung pamilya mong nanakit sa iyo, nanira sa iyo, medyo mabigat 'yon. Pero Pastor, ang gusto kong bigyan din ng diin dito, Pastor, dito sa ating pinag-uusapan, yung wisdom ni Joseph. Pinili niya po na putulin ang cycle ng galit, ng inggit, paghihigante. Imbis na maging gante, siya ay naging instrumento ng kaginhawaan at kaligtasan. At hindi lang yung Pastor. Kasi tayo, di ba, pagka tayo sinaktan ng ibang tao, sasabihin natin nagpatawad na tayo. Pero deep inside, dala-dala natin yun Much more kung sa pamilya. Pero tingnan mo yung mga pangyayari sa buhay ni Joseph, tinignan niya sa isang mas malawak na perspektibo. Na lahat pala ng mga bagay na yun ay nagkakalakip-lakip because of the great plan of God. And that is to save the entire nations of his of the Jewish country, of ng bayan ng Israel. Dahil nagkaroon ng malaking taggutom. Famine. At dahil doon, ipinauna na pala siya ng Diyos doon sa Egypt, dito.
Di ba? Maganda po yung ano, Oh, yung di ba? naging kwento talaga ng Oo. buhay ni Joseph. Kaya dapat hindi nila ito ma-miss eh. Dapat every Yes. Thursday may ginig sila. Andi dito sila kasi Oo. minsan nakikita natin bakit pinabayaan tayo ng Diyos. Yung pala, inaayaan ng Panginoon na mangyari yun to prepare us for a greater responsibility. Oo. Inanda ng Diyos si Joseph. Yung mga circumstances, yung mga challenges sa buhay ni Joseph, ay part yun sa paghahanda sa buhay ng Diyos, sa buhay ni Joseph to save his countrymen. Kasi kung mapapansin niyo po, sa early life Mm. ni Joseph, nagkaroon niya yung, Mm. kaya nagkaroon ng dagdag na inggit yung mga kapatid niya sa kanya. Kasi nagkaroon niya ng panaginip eh. Ayun ang actually pastor, ano, yun sabi na yung mga bituin. Oo, Oo. na doon talaga Mm. ipinapakita sa kanyang panaginip na siya ay magiging isang leader, Leader. no? Pero makita po natin doon na hindi naman yun binigay agad ni Lord. Hindi naman after ng panaginip, after 1 year, ikaw na ito. O bata Joseph, pa siya ikaw na nun yan. eh. Oo. Oo. Nagkaroon ng mahabang proseso. Yun nga po yung sinabi nyo, no? Na pinakita ng Panginoon sa kanya sa proseso na ito Mm-mm. na inihanda siya doon sa napakalaking responsibilidad na yun. Kaya po minsan kung mapapansin po natin, sa detour po, ang isa sa idea po ng detour is, or the main idea of detour is, it's not about the dream. It's all about the dreamer. Yeah. No? Ang gusto ng Panginoon kung paano na tayo talaga ay maging maayos sa kanyang harapan. Kaya pastor, ano, let us just trust the process. Oo. No, yung ginagawa sa atin ng Diyos, because we know that all things work together for good. Opo. No, sa mga tinawag ng Diyos sa paglilingkod sa kanyang mga anak, God is in control of everything because our God is a sovereign God. Kaya nga mga pastor, ano ba yung maiiwan mo sa kanila tungkol dito sa kwento ni Joseph sa bahaging ito? So mga kababayan, no, pwede rin nating putulin ang cycle sa ating pamilya. Hindi dahil sa galing natin, kundi sa biyaya ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo may kakayahan na pumili ng katapatan, pagpapakumbaba, at pag-ibig. Yan. At yung pagpapatawad sa mga nakapanakit sa atin. Para hindi tayo nakakulong sa sama ng loob. No? Hindi lamang tayo nagpapatawad, kundi pinapalaya din natin yung ating sarili. So napakaganda nitong ating pong pinag-uusapan, pastor, ano? Kaya nga nakaka-inspire, no, yung ginawa ni Jose. Pero wag din po nating kalimutan ang isang mahalagang katotohanan. Wala ni isa sa atin ang exempted sa sakit na dulot ng isang sirang pamilya o dysfunctional. Maaring ikaw ay lumaki sa isang broken home o ngayon mo lang nare-realize ang lalim ng epekto ng iyong pinagmulan. Pero dito rin natin makikita ang tapat na kamay ng Diyos. Kaya bago tayo magtapos, huminto tayo at harapin ang katotohanan ng ating pinanggalingan, ang masakit na realidad at kung paanong sa kabila nito ay merong pag-asa na tayo'y mabago. So let's face it, no? Sabi nga po natin kanina, walang perpektong pamilya. Lahat tayo ay pinagdadaanan. May galit, may tampuhan, broken promises, addiction, and abuse. Pero hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang ating nakaraan ay hindi kailangang maging hinaharap natin. Yes. Hindi natin kontrolado kung saan tayo nagmula. Pero may kapangyarihan tayong pumili kung saan tayo patungo. Sa tulong ng Diyos. Opo. Sa tulong ng Diyos. Kaya yung character po natin, your character is not determined by your past, but by your present choices. Kung ikaw man ay dumaan sa detour, broken family, rejection, trauma, huwag mawala ng pag-asa. Yes. Ang Diyos ay may layunin. Ang detour ay para sa iyong development. Yun nga po yung sasabi natin. It's all about the Lord is more concerned about the dreamer. Yeah. Than the dream. So, huwag mawala ng pag-asa. No? Ang Diyos ay may layunin. Ang detour ay para sa iyong development. Ginagamit niya ang lahat, kahit ang sakit, para ihanda ka sa mas malawak na plano. Amen. Kaya nga mga kababayan, sa lahat ng ating pong tagapakinig, sumusubaybay at nanonood po ng ating programang ito sa The Armor of God, ay sa kwento po ni Jose at ng kanyang pamilya, nakita natin ang isang bagay na totoo.
na tuturin sa ating buhay. Na minsan, yung ating landas ay talagang hindi diretso. Hindi madali at minsan puno ng sakit o sugat na galing sa sarili nating tahanan. Pero alam nyo mga kapatid, kahit gaano man kapait ang iyong nakaraan, hindi yun ang magtatakda ng ating kinabukasan. Tama po kayo dyan, Katropang Ariel, no? Hindi natin pinipili kung saan tayo isinilang, pero pinipili natin kung paano tayo tutugon. So si Jose ay pinanganak sa isang, sabi natin, medyo magulong pamilya, no? Pero hindi siya nanatiling biktima ng nakaraan. Sa biyaya po ng Diyos, no? Pinili niyang patawarin, pagmahal, at eto maganda, tumayo sa katotohanan at sa mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Amen. Ano? Kaya minsan pa muli mga kapatid, baka ngayon ay nasa detour ka ng buhay mo. Litong-lito, maaring sugatan, nanghihina, at napakaraming katanungan o nagtatanong, bakit ganito Panginoon? Pero gaya po ni Jose, maaring ito na ang mismong paraan ng Diyos para hubugin tayo o hubugin ang ating pagkatao. Lagi nating tatandaan, God is not just preparing the dream. Yes po. He's preparing the dreamer. So sa bawat detour po, no, merong layunin ng ating Panginoon. So wag tayo mawala ng pag-asa. Yes. Hindi pa tapos ang kwento mo, no? Sa Diyos laging may pagbabagong posible. Ang nakaraan ay hindi hadlang sa plano ng Diyos. Ito pa ang tinutumbok ng kanyang biyaya. Napakaganda. May nais lang din po akong iwan sana na nakatanungan yes, please, sa kanila, Pastor. Katropang Ariel, no? So, after mo makinig ng programa na ito, ayos ko na pagbulay-bulayan mo, isipin mong mabuti. Ano kayang area sa iyong pamilya that you would like to break yung tinatawag natin na siklo, generational pattern and establish a new legacy. So sana po, no, pagkatapos nyo makinig dito, isipin nyo mabuti. What's wrong with my family? Ano yung hindi maganda na nangyayari? At ano yung pwede ako maging bahagi na solusyon dito sa bagay nito? Kasi mahirap po na nakinig lang tayo, pero hindi tayo mag-reflect ng maayos. At hindi tayo umaksyon. Para maputol na yung cycle na yun. Na magpaulit-ulit lang yung mga nakagawian na alam naman nating mali. Tama po. So, dapat pag-isipan nila yan ngayon. No, observe the family, baka sila mismo ganun na. Yes. At maaaring maisalin din nila to pag nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Tama po. At least may panahon pa para magbago. Amen. Salamat, Pastor. And salamat, Pastor, can you please once again guide us to a closing prayer? Let us pray po. Father, we thank you and we praise you for indeed, just like in the life of Joseph, sometimes we are experiencing detours of life. Lord, may we always see kung ano yung ginagawa ninyo sa aming mga buhay. Na po, Panginoon, ay tulad ni Joseph, ay kung may mga bagay sa aming pamilya na dapat naming tuldukan, na po, Panginoon, ay naway maging bahagi kami ng solusyon at hindi kami dumagdag, Panginoon, sa gusot na nararanasan, Panginoon, sa loob ng mga tahanan. Lord, may you bless our hearts, O Lord. May you bless the hearts of the people na naikinig, Panginoon, sa programang ito. Makita nawa nila, Panginoon, kung ano ang magandang pwede nilang gawin para sa kanilang pamilya. Not just providing their needs, not just material things, but also, Lord, kung paano nila tutulungan ang pamilya nila na maging kaaya-aya ang buhay sa inyong harapan. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po si Katropang Ariel, Amen, ang DWDD, and ang lahat po ng namumuno, Panginoon, sa programang ito. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa. Yes, Lord. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So mga kapatid, ating pong natunghayan yung ating pong serye na Detour at tayo po ay nasa first series. First lesson tayo ng series na Detour. Kaya sa lahat po ng ating pong mga katropa, lahat ng ating mga kabaro, sa ating mga kababayan, sa lahat na nakikinig at nanonood po ng ating programang The Armor of God, ang buhay ay tulad ng isang biyahero o parang isang biyahe. Hindi laging diretso yung landas nating tinatahak. May traffic, may na-aksidente, may detour. Pero kung si Usi nga, mula sa balon na tinapon ng mga kapatid,
at napunta na sa isang piitan o bilangguan hanggang siya ay maging ipinagbili bilang isang alipin sa palasyo, ay ginamit ang Diyos. Paano pa kaya tayo? Ngayong araw, naway tandaan natin ang 4 na mahalagang aral. Una, ang ating pamilya ay may impluensya, pero hindi sila yung magtatakda ng ating tadhana. Ang kasalanan ay maaring maputol kung pipiliin natin na lumakad sa katotohanan. Ang kapatawaran ay simula ng tunay na kalayaan. Di ka lamang nagpapatawad, di ka lamang nagpapalaya, kundi pinapalaya mo rin ang iyong sarili sa pait ng sakit sa iyong puso. Katulad ni Joseph, nagpatawad siya. At ang mga ditor ay hindi kabiguan, kundi paghahanda ng Diyos sa atin para sa kanyang dakilang layunin sa ating buhay. Pastor? Maraming salamat po sa pakikinig mga kababayan. Sa susunod nating episode, tututukan natin kung paano sa gitna ng mga tukso at pagsubok sa Egypt, pinili pa rin ni Jose ang integridad. Okay, so maganda itong pag-uusapan natin sa susunod, Pastor, no? Kaya, Pastor, paalam po tayo. So hanggang sa muli po, nating pagkikita dito sa The Armor of God. Ito po si Pastor Clyde. At ako po naman ang inyong katropa, Ariel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa The Armor of God. Dito lamang yan sa DWWD, ang boses ng Kawal Pilipino. At hanggang sa susunod na episode, manatiling matatag, magpakumbaba, at isuot ang buong baluti ng Diyos. Mabuhay ang Kawal Pilipino. To God be all the glory. Maraming salamat po. Pagyamanin ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon at lumalim sa pananampalataya sa programang Armor of God, hosted by Senior Master Sergeant Ariel B. Ramos, Philippine Army, alas 11 ng umaga tuwing Webes. Dito lang sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa